Makakausap po natin ngayon ang Pag-asa hydrologist na si Mr. Juan Elmer Caringal. Sir, good morning po dito po sa DZMM, Nina Corpus at Migs Bustos. Yes. Sir Migs and Ma'am Ninian, magandang umaga po sa atin lahat, sa inyong mga taga-subaybay. Opo. Sir Juan, Sir Elmer, sir, kamusta na po ang lagay ng mga dam? At least po dito po sa mga nasasakupan. Unang-una muna, sir, sa Metro Manila. Yes, kasamang Migs, yung anggat natin, ito yung dam na nakaka-apekto at nagbibigay ng mga tubig na panggamit natin. Ito pong Angat Dam. Ang elevation po ng Angat as of kaninang alas 8 is 184.86 and mataas na po siya. Doon po sa tawag nating rule card ng 2.83 meters. And doon naman po sa normal high water level na 210, mababa pa rin po siya ng 25.14 meters. Medyo kailangan pa rin po natin ng tubig para po makabalik tayo po doon sa normal high water level. Opo, sir. And yun naman po. Yes. Go ahead, sir. Go ahead, sir. Go ahead po. And yun naman po ating ipo, ang kanyang elevation is 100.89. Mababa pa rin po siya ng 0.21. Doon naman po sa 101.10 meters na normal high water level. Ito naman pong lamesa, ito naman po yung isa rin pong nakaka-apekto just in case na mag-overflow po ito. Ang kanya pong elevation is 79.70. Mababa pa rin po siya ng 0.45. Ang kanya pong overflow level is 80.15. So yun nga po, nasabi ko, mababa po siya ng 0.45 para po ma-reach niya yung 80.15. And kasamang Mix, pero po tayong dalawang dam na nagpapawala ng tubig. Ito po yung dam natin, dito po sa may bandang Benguet. Ito po yung Ambuklaw and Binga. Ang Ambuklaw po, meron po siyang 2 gates opening and 0.8 meters po yung height. And then pinapakulang tubig na 164.88 cubic meters per second. And yung pong pinapakulang tubig na Ambuklaw, sulasalo po siya ng Binga. And yung pong Binga, nagbukas na rin po siya ng 3 gates. And meron po siyang 1.5 meters in height. And a total of 196.68. Yun po yung total discharge niya. Opo. And ang gandaan nito, kasamang Mix, ang pinaka-downstream toll yung San Roque. Itong San Roque is nasa Pangasinan and kailangan pa po ng tubig ng San Roque. Opo. And Sir. ang San Roque po, ang kanyang elevation is 273.15. Ang kanyang pong normal high water level is 280. Opo. So, mababa po siya ng 6.53. Yes, sir. Ito nga po, nagpapakawala nga po yung tubig. Ito pong Ambuklaw and Binga. So, medyo closely monitoring po tayo dito sa San Roque. Opo. Sir. Sir, I'm sorry to cut you, sir, no? Sir, matanong ko lang po kasi around this time, around a few days ago, minomonitor po natin yung water level ng Lamesa and near capacity na po siya. Kung di ako nagkakamali, 80.11 eh. Di ba? 1.15 po, 80.15. Opo. But at that time, a few days ago, around maybe August, basta po around last week, more than 7 days ago, medyo near capacity na po yan. Diba? Ngayon po ba, curious po ako, over the past few days? Siya, pero hindi naman siya gaanong kataas and then bumalik na po siya doon sa below 80.15. So bumaba din po siya, sir? Bumaba din po siya? Yes, sir. Bumaba din po. Pero kahapon, dahil nga po malakas nga po ang mga pag-ulan, hindi siya nag-near capacity, hindi siya nag-overflow? Actually, hindi naman po. Kanina nga po alas 8, ang kanya pong elevation is 79.70. But nasa critical level po siya. Opo. Means? Okay. And minomotor din po natin ito just in case nga ng abutin niya yung 80.16. Basta lumagpas po siya ng 80 sa 80.15, yung pong sobra doon is aapaw na po siya or mag-overflow na po. Opo. Alright. Pero sa ngayon naman po ay okay pa yung sitwasyon ng ating mga dam. Wala naman pong kailangan magpakawala, mag-overflow or mag-cause ng baha. Baka meron po tayong babala or warning sa ating mga residente na maaapektuhan? So parang wala pa naman po kaming nakikita. Gaya nga po, ito nga po yung ating binabantayan, ito pong Lamesa. And sabi ko nga kanina, yung pong Ambuklaw hindi nga na nakabukas naman po, sinasalo pa naman po yan ng San Roque. And yung po yung the rest na major dam dito po sa Luzon is below normal pa naman po.
Opo. Okay, and Sir Karingal, ang gusto ko ring itanong yung nangyaring pag-ulan kahapon. Kahapon kasi sa Arangkada Balita, kasama ko si Jeffrey Hernaez, ano? Sinabi ni Chairman Artes sa amin sa interview na grabe raw yung buhos ng ulan, malaondoy level daw, pero buti na lang daw ay huminto siya, hindi yung dire-diretso katulad ng ondoy. Or else daw, kung dire-diretso raw po, baka raw mas malala pa or mas matindi pa sa ondoy kung nagdire-diretso po yung ulan. Tama po ba itong observation na to, Sir Elmer? Yes, medyo meron kaming station dito. Like ito nga pong Science Garden, within dun po sa 6 hours, nag-record po siya ng 202.3 para mga ganun, which is nasa ano po siya, torrential range or intense torrential range. Medyo malakas nga po pero hindi naman po siya ganong, sa 6 hours po yun. Hindi po kagaya niyon day na, yung day naman po actually ano yun storm. So ito naman siya, southwest monsoon, ito po kasi yung southwest monsoon is pabugso-bugso. Yun nga, pubuti na lang. Pabugso-bugso. Bumubugso ulit. Unlike po ni Ondoy na talagang continuous po, dire-diretso po yung pagulan niya. Opo. So may isa pa po akong tanong kasi yung iba talagang nagulat rin dito sa nangyari po kahapon. Hindi po natin inaasahan. Pumasok pa nga yung mga anak namin sa eskwelahan. Liho ba? Yung warning kasi parang hindi inasahan yung ganitong biglang nagkaroon ng mga flash floods. Bakit po ganito na yung mga pag-ulan ngayon? Bubulagain ka. Ganito na ba ngayon? What changed, sir? Kasi yun nga po yung kasing southwest. Kasi pagka tinawag po kasing southwest, halos long range yung ano niya. Kagaya nga po ngayon, halos 3 to 4 weeks na po natin na naranasan yung yung ganyang ulan. Unlike po yung bagyo, ang bagyo kasi pag dumaan, dun lang mo maranasan yung lakas ng ulan, ang dami ng ulan, plus yung hangin. Pero ito pong southwest talaga is talaga kahit malayo na po yung bagyo, outside park or may LPA or may nag-ano po siya talaga ng pag-ulan. Continuous po yung daladalang ulan pagka po southwest. And what do you, how do you explain po yung mga tinatawag na hyper-focus po or very localized na mga pag-ulan or thunderstorm sa isang lugar? Kasi kunyari dito baha doon sa may kabilang kanto, okay naman. Oo, or biglang hindi naman umulan. Sir. Yes, Ma'am Chappie, hindi ko ganong naintindihan, Ma'am, yung Ay, pasensya na po. Ulitin ko po, Sir Karingal, ang ating pag-asa hydrologist. Pa-explain nga po ngayon yung phenomenon na yung mga hyper-localized na mga pag-ulan or yung mga thunderstorms na yan sa isang local area, pero minsan sa kabilang kanto wala namang ganun. Diba? Kung bagay, biglang dry or hindi namang ganung umulan. Kasi dati parang wala namang pong ganun. Ano po ba ang nangyari? Ano po ba yung nagbago? Ganun talaga, Ma'am, yung characteristic ng thunderstorm. Once a thunderstorm kasi may cluster lang dun sa isang lugar, yung pulo-pulong clouds na nagbibigay po ng malalakas na pagulan. Unlike po ito, kagaya po ng mga ibang system na talagang malaki yung nasasakop niyang area. Opo. So ito pong pagka tinawag po natin thunderstorm yan, yung halos meron doon sa kabilang province, kasunod na municipalities na wala naman. So, ganun po kasi ang ano ng isang thunderstorm. Yun na nga po. Yes, sir. Opo. Sir, baka po masagot ninyo kasi Linggo na rin po ito dahil sa habagat Maaasahan pa rin po ba natin ito? Kasi last week kala natin patapos na. Nung Sunday, umaraw na, tas biglang kahapon, lumakas po ang ulan. Maaasahan pa po natin yung ganitong klase ng volume of rainfall? Kasi meron tayong mga cluster clouds or dalawang LPA, both sides po. Parang napagitnaan po tayo ng dalawang LPA. Ito po yung nasa western section ng ating bansa at tayo po nasa eastern side. Parang nasa loob po tayo ng ito pong Luzon. Parang napagitnaan po siya ng dalawang LPA o dalawang system na may mga dalang pagulan. So, ito nga po yung isang, kagaya nga po sabi ng taga-weather division, yung pong nasa western side natin, ito pong nasa West Philippine Sea, is malaki po yung chance na maging bagyo. So, within 24 hours. So, yun siguro, sir, or ma'am, na yun po yung nagpapalakas po ng southwest. Opo.
Sir, just for data, no, for threshold, kasi kahapon at least meron tayong numero, 201 millimeters of rainfall. Tapos, ito nga po yung naging epekto sa Metro Manila at least. Meron po ba kayong data or number ng threshold ng volume of rainfall para at least alam natin na baka lumagpas ng ganitong klase ng rainfall, magbabaha sa mga maraming lugar sa Maynila. At kapag less than this threshold, more or less sa quote-unquote safe side pa. Meron po bang ganun, sir? Actually, wala pa, kasi wala pa kaming, kasi saka medyo na kasi ngayon, sir. Gawa nga po ng almost 4 weeks na tayong inulan, halos yung mga area natin dito sa Metro Manila saturated na. And besides that, marami pong nakita naman natin, maraming basurang naglabasan. Opo. So, kahit kaunting ulan lang yan, or yung isang buhos na malakas na ulan, kahit maliit lang yung niya, sandali lang, o 1 to 3 hours, yung kasi ang characteristic ng isang thunderstorm, so posible magpabaha na po dyan. Kasi nga po yung mga daanan ng tubig is mga barado ng basura. So yun po yung aming nakikitang effect, kaya po madali tayong bayan, and ito pong Metro Manila. Opo. And Sir Karingal, ako last question on my part. Parang bigyan nyo nga po kami ng aasahan sa mga susunod na araw kung uulan po ba uli ng ganitong kalakas or aasahan na po natin ng mas magandang panahon. Dahil as of now dito sa May Quezon City, kung nasan kami sa may Mother Ignacia, okay naman po, umaraw na. Medyo Wednesday, medyo hihina na po yung southwest dito sa Metro Manila. And kasi nga po medyo mabubuo na po yung isang LPM. Parang medyo meron siyang pahinga muna. Then after that, so next week, medyo baka meron na uling ma-enhance na southwest. So medyo itong Metro Manila or Calabarzon, medyo hihina na ang pagulan. Okay, sir, ganito. Okay, so next week aasahan natin na baka magkaroon na naman ng ganitong klaseng pag-ulan. So baka, tama po, yung narinig ko, next week? Pwede rin ma'am, kasi nga po meron po tayong mabumuong bagyo, ito nga po si Neneng, and meron po tayong low pressure sa eastern side naman ng Luzon. Ayun nga so po, yun po posibleng mag-enhance ng southwest. Okay, so kailangan paghandaan ng ating mga kababayan itong inaasahan na namang pag-ulan next week. Sabi nyo nga Wednesday bukas, which is actually Quezon City Day. Walang pasok sa Quezon City nga po kaya nangyari naglolokohan, parang nag-sem break yung mga bata dahil sa haba ng bakasyon. Tapos ito sinasabi nyo next week dahil may bagyo, namumuong bagyo or may paparating na bagyo, ay aasahan na naman natin yung ganitong klase ng pag-ulan. Tama po, sir? Opo, pwede po. Posible po. Ayan, so kailangan, kung mag-announce, may pakiusap lang ako. Ewan ko, sir, if you agree, and ikaw, Mix, bilang isang magulang, nahirapan kahapon sumundo yung mga bata kasi nga sa kalagitnaan ng araw saka sila nag-suspend. So yung iba mas lalo nga na nalagay pa sa peligro, lalo na yung mga batang kailangang lumusong sa baha. So parang sabi nga nila, pag-uusapan nila yung ganung klase ng announcement. Kung mas safe pang araw, minsan yung mga bata kung nasa eskwelahan. Oo nga Oo. Kasi like kunwari kahapon, 12 o'clock, a few minutes before, doon lang nag-suspend. Pero sana nga, mas kasi ma-prepare. syempre iniisip rin nila baka lalong lumakas, hindi mo nga ma-predict, pero siguro they should find a way na parang, kasi kahapon talagang grabe yung nangyaring sabay-sabay sinundo. Tapos yung mga walang sundo, lalo na po yung mga kailangang mag-commute, lalo po silang nalagay sa peligro. Oo. Ayun, anyway, it's just my observation. Sir Karingal, maraming salamat po mula po sa Pag-asa. Meron pa po kayong huling mensahe? Okay, anyway, nasa meeting ata si Opo. Sir. Okay. Okay, maraming salamat na lang po. Opo.